Noong araw ng ika-60 kaarawan ng aking ama, hawak ko na ang cake na aking binili nang biglang hinila ako ni Roberto Villanueva pabalik sa loob ng bahay. Mahigpit at marahas ang kanyang hila, para bang karapat-dapat na hayop na napikon. Kung mangangahas kang bumalik sa basurang tinatawag mong tahanan ng iyong mga magulang, hiwalay na tayo. Namumula ang kanyang mga mata. Nakasisindak ang kanyang mukha. Si Maricel Villanueva, ang aking biyenang babae, ay nakatayo sa tabi niya na may nakafold na mga kamay, pinupukaw ang apoy ng kaguluhan. Ganoon na ba kabastos ang pamilya Reyes? Paulit-ulit na bumibisita sa lugar na iyon, nakakahiya. Si Cindy Villanueva naman, ang hipag ko, ay abala sa pagmamasid sa kanyang bagong manicure habang nagwiwika ng walang pakialam. Ate, hindi ko sinasabi ito para masaktan ka ha. Pero ang retirement pension ng iyong tatay at nanay na pinagsama, mas mura pa iyon kaysa sa damit na ito na suot ko. Bakit mo pa pinapagal ang sarili mo? Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay itinatapon ang aking puso sa malamig na tubig ng dagat, unti-unting nagyeyelo. Pagkatapos ay nagkadurog-durog. Sa kabilang dulo ng linya, maingat na tinatanong ng aking ina, "Carla, anak, luto na ang lahat ng pagkain. Nasaan ka na?" Tumingin ako sa 3 taong ito na tinatawag kong pamilya. Pumuti ang mga buto ng aking mga kamay sa lakas ng paghawak sa telepono. Nag-aakyat baba ang mga luha sa aking mga mata, ngunit pinigil ko ang mga ito. Ibinaba ko ang tawag. Tahimik na sinabi, "Hindi na ako pupunta." Pagkatapos ay maingat na inilagay ang cake sa ref. Inakala nilang sumuko na ako. Hindi nila alam na sa araw na iyon, namatay na ang mabuting manugang na si Carla Reyes sa aking kalooban. Sa lugar niya ay may bagong taong lumitaw, isang manghihiganti. Pinigilan nila akong bumalik sa aking mga magulang? Dadalhin ko ang aking mga magulang sa harap nila. Paiiyakin ko sila sa kahihiyan. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang dapat na nagpapasalamat sa sino. Nang araw na iyon, nang ika-60 kaarawan ni Eduardo Reyes, naging pinakamasamang anak na babae sa aming pamilya. Sa telepono, malinaw kong narinig ang hinagpis ng aking inang si Gloria Reyes, isang buntong hininga na hindi mapagtakpan. Sinabi niya, "Wala iyon, anak. Naiintindihan namin. Mahalin mo lang si Roberto." Alam ko na hindi nila naiintindihan. Gusto lang nilang huwag akong mahirapan. Pagkatapos ng tawag, isinara ko ang sarili ko sa kwarto. Buong gabing hindi nakatulog. Sa labas ng bintana ay mga ilaw ng lungsod, ngunit wala kahit isa sa mga ilaw na iyon ang para sa akin. 5 taon na kaming kasal. Iniisip ko na kahit walang merito, may karamdaman pa rin ako. Inalis ko ang trabaho na minamahal ko bilang isang designer, naging buong pusong housewife. Pinangalagaan ko ang tahanan. Pinagsilbihan ko ang buong pamilya nila ng may buong puso. Inakala ko na puso para sa puso, na ang aking pagmamahal ay magbubunga ng paggalang at pagkilala. Mali ako. Sa kanilang mga mata, lagi akong magiging babaeng galing sa matandang subdivision na iyon sa probinsya. Ang aking mga magulang ay katawagan para sa kahirapan at kamangmangan sa kanilang bibig. Kinabukasan ng umaga, bumaba ako na may 2 itim na mata dahil sa pagpupuyat. Nakaupo si Maricel Villanueva sa hapagkainan. Inutusan ang kasambahay na si Ate Nena habang umiinom ng kanyang bird nest soup. Nang makita niya ako, halos hindi man siya kuminday. "Ay, kay aga mong bumaba ngayon. Akala ko hindi ka nalalabas ng kwarto mo." Dahan-dahang nilagyan ng tubig ang kanyang baso. "Nagiyak ka na ata ng marami ah." Hindi ako nagsalita. Diretso akong umupo sa hapagkainan. Nasa opisina na si Roberto. Lagi na siyang umiiwas sa mga tuwiran na confrontation sa pagitan ko at ng kanyang ina. Ang pilosopiya niya, basta hindi ko makita, wala ang problema. Si Cindy Villanueva ay lumingon sa akin, nakangisi ng mapanokso. "Ate, relax ka naman. Hindi ka lang makabalik sa mga magulang mo eh. Ang babae, pag nag-asawa na,
Ang bahay ng asawa na ang dapat na tirahan. Lagi kang nangungulila sa mga magulang mo. Ano ba iyon? Bukod pa riyan, mas maganda naman dito sa atin kaysa sa tinitirhan nila na para bang kulungan ng ibon. Ipinagpag niya ang pulso niya pababa. Nakita mo ba? Kahapon pa binili ito ng kuya ko para sa akin. Sabi niya, regalo para sa aking promosyon. Ate, kailan ka pa bumili ng bagong alahas? Ay, ang babae talaga. Kailangan may sariling trabaho. Kung wala, nakadepende ka lang sa lalaki. Bawat salita ay parang patalim na nilason ng kamandag, tumatama ng tama sa pinakamasakit na bahagi ko. Higpit na kinurot ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Malalim ang pagkakatanim ng mga kuko sa palad. Masakit ngunit ang sakit na ito ay nagpaliwanag ng aking isip. Tumingin ako kay Cindy sa maingat niyang makabagong makeup at ngumiti ako. Ang aking ngiti ay nagpahinto sa kanila ng sandali. Kumubot ang kilay ni Maricel. Ano ang ikukuha mo? Nasisiraan na ba ng ulo? Umiling ako. Kinuha ang isang piraso ng tinapay. Maingat na pinahira ng mantikilya. Nanay, Cindy. Tama kayo. Sabi ko sa payapang boses na parang patay na tubig. Hindi dapat umasa ang babae sa lalaki. Mula ngayon, hindi na ako babalik sa mga magulang ko. Tumingan sila ni Maricel at Cindy. Sa kanilang mga mata ay may tagumpay at kasiyahan. Sa kanila, ito ang senyales ng aking ganap na pagsuko. Ngumiti si Maricel at naging maluwag ang mga kulubot ng kanyang mukha. Ganoon nga dapat. Matagal na iyan kailangang gawin. Ang pamilya ay sama-sama dapat. Ang lahat ng aming mayroon ay pag-aari mo rin. Nagsalita siya ng parang nagbibigay ng napakalaking regalo. Itinungo ko ang ulo at nagpatuloy ng pagkain. Sa sulok ng aking labi ay may malamig na ngiti na hindi nakita ng sinuman. Ang pag-aari ng pamilya Villanueva ay magiging akin. Hindi mula ngayon lamang ang aking sarili at ang pamilya Villanueva. Sa dakdak ko na rin sila magiging nakasalalay. Doon sa umagahang iyon, hindi ko maalala kung kailan pa ako kumain ng ganoon kasarap. Dahil alam ko ito na marahil ang huling umagahan ng aking kahihiyan sa tahanang ito. Pagkatapos kumain, hindi na ako pumunta sa kusina para linisin gaya ng dating gawi ko. Sinuot ko ang aking jacket, kinuha ang bag. Saan ka pupunta? Tanong ni Maricel na may pag-aalaga. Lalabas lang para lumangoy ng hangin, sagot ko ng banayad. Gusto pang magsalita ng biyenang babae ngunit hinila siya ni Cindy at nagbigay ng senyas. Mama, hayaan mo na siya. Baka lang masama ang loob kapag hindi pinayagan. Wala naman siyang magagawa ngayon. Lumabas ako sa bahay bilangguan na tinatawag nilang tahanan. Malalim akong huminga ng hangin sa labas. Medyo nakakasilaw ang araw, ngunit pakiramdam ko ay hindi ko pa nararamdamang ganitong kalaya. Hindi ako naglakad ng walang patutunguhan. Kumuha ako ng taxi papunta sa pinakamagarang subdivision ng aming lungsod, ang Ayala Hillside Estates. Nakatira kami sa subdivision na ito. Noong una, binili ng tatay ni Roberto ang bahay dito nang maayos pa ang negosyo nila para ipakita ang kanilang katayuan sa buhay. Ngunit nang bumagsak ang negosyo ng biyenang lalaki, ang villa na ito ay naging huling mukha ng kanilang pagmamalaki. Araw-araw, pinagsisikapan nilang mapanatili ang antas ng mga mayayaman. Kaya naman lagi akong tinitingnan nang may paghamak ang mahirap na manugang nila. Huminto ang taxi sa pintuan ng subdivision. Bumaba ako, ngunit hindi pumunta sa aming bahay. Sa halip, lumakad ako patungo sa katabi ng aming villa, isang mas malaki, mas magandang villa na may mas malawak na hardin. Sa pintuan ng villa ay may nakasabit na malinaw na karatula ng isang real estate agent. Matagal akong tumingin sa karatulang iyon. Pagkatapos ay inilabas ko ang aking telepono at tinawagan ang numerong nakalista. Hello po, ahente kayo? Interesado ako sa villa ninyo doon sa Ayala Hillside Estates. Propesyonal at masaya ang boses ng ahente sa kabilang dulo ng linya. Agad siyang nagtanong tungkol sa aking mga pangangailangan at budget. Tumingin ako sa katabi na villa
Ang aming villa ay parang maliit na tabi nito. Hindi na kailangan ng detalye. Yung villa sa Ayala Hillside Estates Block A, Unit 8, iyon lang. Magkano? Nagulat ang ahente. Tila hindi inaasahang ganoon ako kadiretso. Nagbigay siya ng presyo. Ang presyong iyon ay halos pumatigil sa aking tibok ng puso. Isang astronomikong halaga, sapat para magsugal ng buong buhay ng isang ordinaryong tao at hindi pa maabot. Kung ang dating ako ang nakarinig nito, baka agad akong nagbaba ng tawag at nangasar ng sira ka ba sa ulo. Ngunit ngayon, marahang nagsalita lang ako. Maaari bang makipag-ayos sa presyo? Ginang, ito na po ang pinakamababang presyo ng may-ari. Alam ninyo, ang mga bahay sa Ayala Hillside Estates, lalo na ang ganitong uri na may view ng lawa at malawak na hardin, ay palaging may naghahanap. Halos walang bakante, sagot ng ahente, nang may tiwala. Alam ko, ngumiti ako. Ibig ko lang sabihin, kung cash payment at makapirma tayo ngayon mismo, maaari ba akong makakuha ng mas murang presyo? Tahimik ang linya ng mahigit 10 segundo. Naiisip ko ang nagulat na ekspresyon ng ahente. Cash? Ngayon mismo ang pirma? Para itong isang biro. Ginang, seryoso po ba kayo? Nanginig pa ang boses ng ahente. Siyempre naman, sabi ko habang tinitingnan ang villa na iyon, nagliliwanag ang aking mga mata na may determinasyon. Sabihin mo sa may-ari na mabilis ako. Basta tama ang presyo, mas mabilis pa ako sa kanya. Sige po, sige. Sandali lang, makikipag-usap muna ako sa may-ari. Ano po ang pangalan ninyo? Reyes ang apelyido ko. Ibinaba ko ang tawag at kumuha ng taxi papunta sa pinakamalaking bangko sa lungsod. Sa loob ng VIP na silid, nang makita ng account manager ang mahabang hanay ng mga zero sa aking account, nawala ang kanyang profesional na ngiti at pinalitan ng malapit sa paggalang, GG ng Reyes. Sigurado po ba kayo na gustong ilipat ang ganitong kalaking halaga sa isang pagbabayad? Sigurado, sabi ko habang pinipirma ang aking pangalan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay isang general na lumalabas sa labanan. Ang napirmahan ko ay isang kasunduang walang atras, isang kasunduan ng buong dedikasyon. Pagkatapos lumabas sa bangko, nagpunta pa ako sa mall para maglakad-lakad ng kaunti. Pumasok ako sa luxury store na dati ay halos hindi ko pinapansin kahit titigan. Naalala ko ang sinabi ni Cindy, ang suweldo mo pambili lang ng lipstick. Sige. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya bilhin ng suweldo ng iyong hipag. Pumili ako ng pinakabagong damit ngayong season, isang pares ng maningning na high heels at isang limited edition na bag na nakita ko sa magazine noon, isang bag na matagal na kinaiinggitan ni Cindy ngunit hindi pa niya mabili. Nang lumakad ako sa harap ng salamin habang nakasuot ng bagong damit at sapatos, medyo nagulat pa nga ako sa sarili ko. Ang babae sa salamin ay may tiwala at kalmado. May liwanag sa mga mata. Ito ang dapat na hitsura ni Carla Reyes. 5 taon ng kasal na halos nawala na ang sarili ko. Sa hapon, dumating ako ng nasa oras sa opisina ng real estate agent. Ang may-ari ng villa ay isang ginoong mukhang may mataas na pinag-aralan. Nang makita niya ako, may lumipas na gulat sa kanyang mga mata, ngunit mabilis na napalitan ng kalmado. Baka inakala niyang ang makakayang mamili ng villa ng cash ay isang matandang mabigat ang bulsa. Hindi inaasahang ganitong kabata ang harapan niya. Maayos ang proseso ng pagpirma. Maingat akong nagbasa ng bawat talata para matiyak na walang butas sa kontrata. Nang ang aking pangalan at ang pangalan ng may-ari ay magkasamang nakalimbag sa kontrata, nang tinatakan ng pulang selyo ng ahente ang dokumento, alam ko na tapos na ang lahat. Mula ngayon, ang Ayala Hillside Estates Block A, Unit 8 ay pag-aari na ni Reyes. Lumabas ako sa opisina ng ahente habang medyo madilim na ang langit. Dala-dala ang mga shopping bag. Bumalik ako sa tinatawag nilang tahanan. Pagpasok ko, naramdaman ko na ang mabigat na atmosfera. Sina Maricel, Roberto at Cindy Villanueva ay nakaupong maayos sa sofa para bang 3 hukom na naghihintay ng akusado. Pagkakita sa akin ni Maricel, binagsak ang remote control sa mesa. Carla, ikaw pa pala iyon.
Saan ka naparoon buong hapon? Hindi ka sumasagot ng tawag. Mahirap din ang mukha ni Roberto. Carla, saan ka pumunta? Halos mamatay na ang nanay ko sa alalahanin. Nagpalit ako ng tsinelas, inilagay ang mga shopping bag sa tabi ng pintuan. Ang mga malaking papel bag na may logo ay agad na humipo sa mata ni Cindy. Biglang napawidang ang mga mata niya. Hala, ate, nagnakaw ka ba sa bangko? Sumigaw siya nang biglaan at tuloy-tuloy na lumapit, kinuha ang bag na matagal na niya na gustong bilhin, iniikot-ikot at tinitingnan. Tunay ito, tunay. Ang sigaw niya ay humipo rin sa pansin ni na Maricel at Roberto. Pinaghinalaan akong tinitigan ni Maricel. Carla, aminin mo, saan nanggaling ang mga iyan? May ginawa ka bang masamang bagay nang hindi namin alam? Kumubot ang noo ni Roberto. Carla, humingi ka ba ng pera sa mga magulang mo? Sinabi ko na sa iyo, huwag nilang pakialaman ang ating mga usapin. Pakinggan ninyo kung gaano kakatawa. Sa kanilang pananaw, kung may ginagawa akong hindi karaniwan, dalawa lang ang posibilidad: gumawa ako ng masamang bagay o humingi ng tulong sa aking mga... Hindi sila kailanman naniniwala na kaya ko itong gawin ng mag-isa. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa sofa at umupo. Nagbuhos ng tubig para sa sarili ko. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanilang tatlo. Ito ay pera ko. Sarili kong pinagpaguran, sabi ko ng tahimik ngunit malinaw. Pera mo? Para bang nakarinig si Cindy ng pinakakatawa-tawang biro. Ate, huwag naman kang magbiro. Ikaw na nag-aalaga ng bahay araw-araw, nagluluto, naglalabas, saan ka makakakita ng pera? Wala kang ngang trabaho. Sino ang nagsabing wala akong trabaho? Sabi ko nang may tanong. Inilabas ko mula sa bag ko ang isang dokumento. Maingat na inilagay sa ibabaw ng mesa. Ito ay kopya ng purchase contract na aking pinirmahan kanina lang. Ano ito? Kinuha ni Roberto. Nang mabasa niya ang nilalaman, tumigas ang buong katawan niya. Purchase contract. Ayala Hillside Estates Block A, Unit 8. Full cash payment. Nanginig ang boses niya. Tumingin sa akin nang hindi makapaniwala. Carla, ano? Paano ito nangyari? Nagsilapit din sina Maricel at Cindy. Nang makita nila ang pangalang Carla Reyes na malinaw na nakasulat sa bilhin ng villa, ang mga ekspresyon nila ay mas mabuhay kaysa isang obra maestra. Gulat, alinlangan, kahangalan, at sa huli ganap na hindi mapaniwalaan. Imposible, hindi ito posible. Inagaw ni Maricel ang kontrata, para bang gustong mabutas ito ng tingin. Peke ito. Tiyak na peke. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Nanay, may selyo ito mula sa Registry of Deeds. Hindi ito pwedeng peke, bulong ni Roberto. Mas nauunawaan niya ang mga bagay na ito kaysa sa kanyang ina. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong emosyon. Carla, ano ba ang tinataguan mo sa amin? Kinuha ko ang baso ng tubig. Marahang hiningahan. Pagkatapos ay dahan-dahang uminom. Binasain ang lalamunan. An 1,000. Wala naman. Nitong ilang taon, dahil walang ibang magawa, nagdisenyo lang ako ng kaunti para panlibangan, nakapag-ipon ng kaunti para sa gastusin. Binigkas ko ang nagdisenyo ng kaunti at kaunting pambili ng napakabanayad, ngunit para sa kanilang mga tainga. Para itong kidlat. Pangastusan, tumaas ang tono ni Cindy. Bumili ng villa na halos libo-libong-libo ang iniisip mong pangastusin. Ate, wala ka bang pakiramdam? Paniwalaan mo o hindi, ikaw ang bahala, tumayo ako, ayaw ko nang magaksaya ng oras. Carla, tigil. Sumigaw din si Maricel, lumapit sa akin. Ipaliwanag mo kung saan mo nakuha ang pera. Baka may lalaki kang ibang tinatago. Binili niya iyan para sa iyo. Ito talaga ang pinakanakakatawa sa lahat ng akusasyon. Sa kanyang pag-iisip, ang babae ay walang kakayahang mag-isa. Kailangan ng babae ang tulong ng pamilya o kaya ay ng ibang lalaki. Lumingon ako sa kanya, tinitignan ang kanyang mukha na naibalik ko ng galit. Nanay, paulit-ulit ko itong sasabihin. Ang pera na ito ay gawa ng aking sariling mga kamay.
bawat pixel na aking pininta, bawat disenyo na aking pinagpuyatan. Malinis ito. Tungkol sa lalaki na iyong sinasabi, titigil ako sandali. Idinaling ang tingin kay Roberto, ang tanging lalaki sa bahay na ito na maaring magbigay ng pera sa akin, tila siya ay nag-i-installment pa rin para sa bag ng kanyang kapatid na nagkakahalaga ng 200,000. Namula ng pula ang mukha ni Roberto. Ang aking salita ay isang malakas na sampal sa mukha ng lahat ng miyembro ng pamilya Villanueva, lalo na kina Roberto at Cindy. Ang mukha ni Cindy ay kulay puti, pagkatapos ay dilaw, pagkatapos ay pula. Ang mga kamay na humahawak sa bag ay parang walang mapatungo. Si Roberto naman ay tahimik lang na tinitigan ako. Sa kanyang mga mata ay may kahihiyan, may galit, ngunit higit sa lahat ay may pakiramdam ng pagtatalo at kawalan ng kontrol. Carla, ikaw. Gusto niyang magsalita ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Oo. Ano ba ang masasabi niya? Tatanungin ba niya ako kung bakit ako napakayaman? O sisihin ba niya ako dahil hindi ko sinabi sa kanya? Kahit alin sa dalawa, mas mukha siyang walang kakayahan at katawa-tawa. Sa lahat ng panahon, inisip niya ang sarili bilang haligi ng tahanan, natutuwa sa aking pag-asa sa kanya. Natutuwa rin sa kontrol na ibinibigay ng posisyong ito sa kanya. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng isang purchase contract, madali kong winasak ang lahat ng kanyang pagmamalaki. Natuklasan niya na ang kanyang ipinagmamalaking pag-aalaga sa pamilya ay maaring isang biro lamang sa aking paningin. Si Maricel ang unang nakabawi mula sa gulat. Karanasan siya sa buhay. Agad na nagbago ang kanyang ugali ng 180 degrees. Nawala ang galit sa kanyang mukha. Sa halip ay may napakakupkop ng ngiti na hindi ko pa nakikita sa loob ng 5 taon. Lumapit siya sa akin. Mahigpit ang hawak ng kanyang kamay sa akin para bang takot akong makatakas. Ay nako, Carla anak. May ganitong palakang kakayahan, bakit hindi mo sinabi agad? Nagkamali kami, naunawaan mo naman kami. Sinasabi ko nga, ang manugang ko ay hindi karaniwan. Pala, ikaw ay tunay na mapagkukunang yaman. Halika, umupo ka muna. O bang pagod ka na? Binalibali niya ako pabalik sa sofa. Mismo siyang naglagay ng tubig para sa akin. Ang ganitong pagtrato. Sa loob ng 5 taon ng kasal ko, ito ang unang beses. Lumapit din si Cindy. Nagliliwanag ang mga mata niya habang tinitingnan ako at ang aking mga shopping bag. Ate, ang galing-galing mo pala. Pala ay isang hidden designer. Sinasabi ko nga, ang iyong taste ay lagi nang maganda. Ang bag na ito na binili mo, ang ganda ng kulay. Mas maganda pa kaysa sa aking naiisip. Isa-isang ginagamit ang ate na mas matamis kaysa dati. Habang tinitingnan ko ang kanilang nagbabagong mukha, nararamdaman ko ang pagduwal. Ganito ang tao. Kapag mahirap ka, tinatapak-tapak ka nila. Kahit ang iyong paghinga ay mali. Kapag may pera ka naman, nagmamadali silang lumapit at gustong kumuha ng bahagi mula sa iyo. Inalis ko ang aking kamay. Tahimik na lumayo ng kaunti mula kay Maricel. Nanay, pagod na ako. Gusto kong magpahinga sa kwarto. Oo. Matulog ka na. Matulog ka na. Tumanggo ng paulit-ulit si Maricel. Ngumiti siya ng parang bulaklak na namumuko. Anong gusto mong ulamin sa hapunan? Sasabihin ko kay Ate Nena na lutuin ang gusto mo. Kahit ano, hindi ko na sila pinansin. Tuwirang umakyat ako sa itaas. Sa likuran ko ay naririnig ang kanilang pag-uusap na ibinaba ang boses ngunit malinaw pa rin. Kuya, ano ba itong nangyari? Kailan pa? Nagkaroon ng pera. Ang hipag ko. Anong alam ko? Wala siyang sinabi sa akin kahit isang salita. Ang boses ni Roberto ay puno ng pagkayamot. Roberto, mangmang ka talaga. Tumaas ang boses ni Maricel. Narito ang isang gintong bundok na ginamit mo bilang kasambahay. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng villa niya? Sapat iyon para mabago ang ating sitwasyon ng maraming beses. Ano na ang gagawin namin? Ano pa ba? Layuan siya, alugin. Ano pa? Mula ngayon, walang magbibigay sa kanya ng masamang tingin. Siya ang ating Diyos ang tagapagbigay ng kayamanan.
kailangan nating alagaan ng maayos. Isinara ko ang pintuan ng aking kwarto. Tinabangan ko ang labas ang mapanggulang na mga pakana. Lumakad ako sa bintana. Itinaas ko ang kurtina. Tuwiran kong nakita ang katabi na villa tahimik na nakatayo sa dilim ng gabi, parang isang katahimikang higante. Malapit na, may liwanag doon. Malapit na, may pinakaminamahal kong pamilya doon. Inilabas ko ang telepono at tinawagan ang aking nanay. Mabilis na nasagot ang tawag. Ang aking ama ang sumagot. Ang boses niya ay may pagod at lungkot. Hello? Carla anak, napaos ako. Halos tumulo ang luha. Ngunit pinigil ko ito. Hindi pa panahon para umiyak ngayon. Tay, kahapon ay pagkakamali ko. Hindi dapat hindi ako pumunta. Una akong humingi ng tawad. Wala iyon anak. Naiintindihan namin. Sabi pa rin iyon ng aking ama. Tay, may bakante ba kayo bukas? Kau at Sinay? May bagay na gusto kong ipakita sa inyo. May kakaibang lihim at saya sa aking boses. Bagay? Anong bagay? Isang regalo na aking inihanda para sa inyo. Siguradong magugustuhan ninyo isang napakagandang regalo. Hindi ko sinabi ng diretsyo. Gusto kong magbigay ng sorpresa. Isang malaking sorpresa. Sa susunod na ilang araw, sa pagdadahilan na babantayan ang pag-renovate ng bagong bahay, maagang lumabas ako at huli na akong umuuwi. Sa katotohanan, ang villa ay fully furnished na at handang tirahan kaagad. Nagdadagdag lang ako ng ilang muebles na gusto ng aking mga magulang at mga pangaraw-araw na kagamitan. Para sa aking amang si Eduardo Reyes, binili ko ang pinakamataas na uri ng tea set at ang kanyang paboritong rocking chair. Inilagay ko ito sa harap ng malaking bintana na may pinakamagandang liwanag ng araw. Para sa aking inang si Gloria Reyes, inayos ko ang buong hardin kalahati para sa kanyang mga paboritong bulaklak, kalahati para sa gulay na gusto niyang tanim. Nagkuha rin ako ng bihasang kasambahay at driver para sa kanila, para sa kanilang pagkain, pag-aalaga at pag-ikot. Sa loob ng mga araw na iyon, para akong nasa langit ang pagtrato sa akin ng pamilya Villanueva. 3 beses sa isang araw ay tinatanong ni Maricel kung pagod na ba ako, ano ang gusto kong kainin. Si Cindy ay sumusunod sa akin saan-saan. Tinatawag akong ate ng walang tigil, naghahanap ng paraan para makakuha ng benepisyo mula sa akin. Si Roberto naman ay kaiba ang ugali, nagsimula na siyang mag-alaga sa akin, maraming beses pang nagalok na samahan ako sa pagbabantay ng pagtayo ng bahay. Lahat ay tinanggihan ko sa dahilang pangbabaeng gawain. Huwag mo nang pakialaman, mas nagiging komplikado ang kanyang tingin sa akin. Gusto niyang ayusin ang aming relasyon, gusto niyang bumalik sa dating sitwasyon kung saan ganap ang kanyang kontrol sa akin. Ngunit hindi niya alam, may mga bagay na kapag nabali na, ay hindi na maaaring muli pang maibalik. Nagsimula siyang magtanong nang may tabi-tabi kung magkano ang aking nakuha, kung ang villa ba ay nasa aking pangalan lamang. Ngumiti lang ako at hindi sumagot. Hayaan mo siyang hulaan. Hayaan mo siyang magsufrir sa kanyang sariling katangahan at kayabangan. Sa wakas, dumating na ang araw na pupunta ang aking mga magulang. Nagpadala ako ng espesyal na sasakyan para sunduin sila diretso sa pintuan ng bagong villa. Ako naman ay nakatayo sa segunda pisong balkonahe ng aming bahay, may hawak na baso ng red wine, parang isang manonood na naghihintay sa pagsisimula ng dula. Tinakda ko ang oras. Nang ang itim na Rolls-Royce ay dahan-dahang pumasok sa compound ng katabi na villa, sina Maricel at Cindy Villanueva ay nasa hardin ng aming bahay, nagpuputol ng mga mamahaling bulaklak. Nakita nila ang eksena. Napakatigil sila. Hala, sino iyon? Ganitong laki ang style. Nakasakay sa Rolls-Royce. Sigaw ni Cindy. Nagpaabot pa ng leeg si Maricel. Puno ng inggit at pagkabighani ang mukha niya. Bagong kapitbahay siguro. Tsk, tsk. Mukhang mayaman din. Dali, Cindy. Pagkakataon ito para magkakilala. Mas maraming koneksyon, mas mabuti. Tinitingnan ko ang kanilang makapangyarihang mga mukha. Lumalalim ang aking ngiti. Ngayon pa lang ay nagsisimula pa lamang ang palabas. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba sina Tatay Eduardo at Nanay Gloria Reyes.
Nakasuot sila ng bagong damit na aking inihanda para sa kanila ng maaga. Kahit may kaunting pagkahiya at pagkalito pa sa kanilang mukha, ang kabuuang anyo nila ay iba na. Magalang na binuksan ng driver ang pintuan ng villa para sa kanila. Ang kasambahay ay ngumiting masaya at lumabas para salubungin sila. Tito, tita, maligayang pagbabalik sa inyong bagong tahanan. Nahinto sina tatay at nanay. Hindi alam kung paano ang sarili nila. Ano ito? Nasaan si Carla? Hindi ba siya susuundo sa atin? Bulong ni Nanay Gloria sa tatay. Puno ng gulat ang tatay Eduardo. Lumingon-lingon siya sa paligid. Tumingin sa villa na mas maringal pa kaysa sa mga napanood niya sa TV. Hindi siya makapagsalita. Sa hardin ng aming bahay, sina Maricel at Cindy ay parang nanigas na rin. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabighani, patungong gulat, patungong ganap na pagkalito. Sa loob lamang ng ilang segundo, hindi ba iyon si Carla's parents? Nagbago na ang boses ni Cindy. Puno ng hindi mapaniwalaang pananaw. Nagsimulang kuskusin ni Maricel ang kanyang mga mata para bang kailangan niyang tiyaking hindi siya nangangarap, hindi posible. Paano sila bababa mula sa ganitong sasakyan at paano sila papasok sa villa na iyon? Sa sandaling iyon, ibinaba ko ang aking baso. Dahan-dahang lumabas mula sa aming villa. Nilakad ko ang hardin namin at diretso akong pumunta sa pintuan ng katabi na villa. Nang makita ako ng aking mga magulang, para akong anghel na dumarating sa kanila. Carla, ano ba itong nangyayari? Kinuha ng nanay ang aking kamay. Puno ng pagmamadali ang tanong niya. Ngumiti ako habang hawak ang kanyang malamig na kamay. Binigyan siya ng mapapayapang tingin. Pagkatapos ay lumingon ako, nakatayo pa rin sina Maricel at Cindy, parang dalawang estatwa. Itinaas ko ang aking boses para siguradong maririnig nila. Ipapakilala ko sa inyo ang mga bagong mayari ng villa na ito. Kiniling ko ang braso ng nanay ko. Ngumiti ng buong pusong ngiti. Ito ang aking ama, si Eduardo Reyes, at ang aking ina, si Gloria Reyes. Ang aking boses ay parang isang mabibigat na bomba na pumutok sa tahimik na hapon. Halos mahulog ang baba ni na Maricel at Cindy sa lupa. Parang nagniebe ang mga mata nila. Nakabukas ng malawak ang mga bibig nila, sapat para mapasok ng isang itlog. Nakakatawa at kahiya-hiya ang kanilang mga ekspresyon. Ano ang sinabi mo? Parang pinagod ng buhangin ang boses ni Maricel. Sinabi ko, dahan-dahan akong nagsalita, isa-isang salita, na ang villa na ito ay binili ko na at ibinigay sa aking mga magulang bilang kanilang tirahan sa pagtanda. Pagkatapos ay lumingon ako sa aking mga magulang na hindi pa rin nakabawi sa gulat. Tay, Nay, gusto ba ninyo ang bagong tahanan na regalo ko sa inyo? Dahan-dahan pa lamang nakabawi sa gulat ang aking mga magulang. Instingtibo silang tumango ng oo. Nasisiyahan ako. Pagkatapos ay itinaling muli ang tingin ko kay Maricel, malamig, matalas, puno ng hamon. Oh, at nanay. Malakas ko siyang tinatawag na nanay. Hindi ba sabi ninyo noon na hindi ako dapat bumalik sa aking mga magulang? Nahihiya raw sa pamilya Villanueva. Lumakad ako ng 2 hakbang palapitan siya. Tingnan ninyo ngayon. Inilipat ko na ang aking mga magulang dito sa katabing bahay. Mula ngayon, darating at uuwi ako araw-araw. Mas maginhawa, hindi ba? Kung gusto ninyong bantayan kung bumabalik ba ako sa aming mga magulang, itinuro ko ang bintana ng 2 palapag ng aming bahay, iyon ang kwarto ni Roberto. Sabihin ninyo kay Roberto na buksan ang kurtina araw-araw. Makikita niya ng personal na lulusob ako sa pintuan ng tahanan ng aking mga magulang 3 beses sa isang araw, bagyo man o araw. Bawat salita ko ay parang matalas na talim. Isa-isang tinataga ang kawawa niyang pagmamalaki. Naging maputi ang mukha ni Maricel, pagkatapos ay kulayabo, sa wakas ay naging kulayatay. Itinuro niya ako. Nanginginig ang kanyang mga labi. Matagal hindi makapagsalita. Ikaw, si Cindy naman ay ganap ng hindi makapagsalita. Tinitingnan lamang niya ako na parang nakikita ang isang kakaibang nilalang. Hindi niya maisip
Ang hipag na dati niyang tinutukso walang kakayahan, walang halong paano naging isang taong kailangan na niyang tingalain. Ang mahirap na pamilya na kanilang kinahihiyan, paano naging mas maringal na villa kaysa sa kanila. Ang napakalaking pagkakaibang ito ay sapat para mawasak ang kanyang mundo. Nang sandaling iyon ay dumating ang malakas na tunog ng preno. Ang kotse ni Roberto ay bumilik ng parang baliw, huminto sa tabi ng kalsada. Malinaw na tinawagan siya ng kanyang nanay o kapatid, nagmamadali siyang bumalik. Lumabas siya sa kotse, nakita ang eksena, napatigil, tumingin siya sa akin, sa aking mga magulang sa tabi ko. Pagkatapos ay sa bagong villa, pagkatapos ay sa mukha ng kanyang ina at kapatid na para bang nakakita ng multo. Carla, ano ba itong nangyayari? Hingal-hingal siyang nagtanong. Tumingin ako sa kanya sa lalaking ito, na minsan ko na mahal, ang lalaking personal na nasugatan ng aking puso. Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Sa halip, tinanong ko siya ng isang tanong na hindi niya kailanman masasagot. Inilabas ko ang telepono. Nakalagay ang daliri sa numero ng abogado para sa hiwalay. Tibok-tibok ang puso ko parang tambol. Sa sandaling akong pipindot ng tawag, biglang pumasok ang tawag ni Roberto. Tinitingnan niya ako. Nang may pagkabahala at pagmamakaawa, nanginginig pa ang kanyang boses. Carla, huwag. Huwag ganyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Anong gusto mo? Ibibigay ko. Pakiusap. Huwag akong iwan. Tinitingnan ko ang kanyang nagulat at nalitong mukha. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Pagkatapos, sa harap ng lahat, tinanong ko siya ng isang tanong. Roberto, ngayon, sa tingin mo pa ba, kahiya-hiya akong bumalik sa aking mga magulang? Ang aking tanong ay parang karayom na tumasak sa huling pagmamalaki ni Roberto. Nagbukasara siya ng bibig ngunit walang lumabas na salita. Mas masama ang kanyang mukha kaysa sa kanyang ina at kapatid. Oo naman, paano na niya sasabihing kahiya-hiya? Ang aking mga magulang ngayon ay nakatira sa isa pang pinakamarangyang villa sa Ayala Hillside Estates, nakasakay sa Rolls-Royce na may driver. May kasambahay na naglalaga sa kanila. At siya, ang pamilyang Villanueva na ipinagmamalaki niya sa harap ng villa na ito ay biglang nawalan ng ningning. Ang pagmamalaking lagi niyang itinataguyod sa ibabaw ng aking ulo ay kinalusog ko gamit ang pinakadirekta at marahas na paraan. Namatay ang ingay. Madinig mo lamang ang lagaslas ng hangin sa mga dahon. Sina Tatay Eduardo at Nanay Gloria ay dahan-dahan na rin nakabawi sa gulat. Tumingin sila sa akin. Puno ng komplikadong emosyon ang kanilang mga mata. May katuwaan, may pagmamahal, at may mapagpakumbabang pagmamalaki. Hinapit ng nanay ang aking manggas. Bulong niya, Carla, anak, magkano ba ito? Saan mo nakuha ang ganitong pera? Alam ko na alalahanin nila ako. Lumingon ako sa kanila. Hawak ko ang kanilang mga kamay, marahang inaliw. Tay, Nay, huwag kayong mag-alala. Ang perang ito ay aking pinagpaguran sa sarili ko. Malinis ito. Wala kahit isang sentimo na hindi karapat-dapat. Tumira kayo dito ting walang alalahanin. Ito ang regalo ng inyong anak para sa inyo. Pagkatapos, hindi ko na pinansin ang 3 miyembro ng pamilya Villanueva na nakatigil sa lugar. Kiniling ko ang mga bisig ng aking mga magulang. Lumakad patungo sa pintuan ng villa. Tay, Nay, pasok na kayo. Tingnan ninyo ang inyong bagong tahanan. Dahan-dahang nagsara ang pintuan sa likuran namin. Ganap na tinabangan ang tingin ng galit, gulat at inggit. Pagpasok namin, napalundag na ang aking mga magulang sa nakita. Malawak at maliwanag na sala, matayog na disenyo, malaking bintana na may hardin at kumikislap na lawa sa labas. Diyos ko, Carla. Talaga bang dito na tayo titira? Inusisa ni nanay ang makinis na niyog na mesa, nanginginig pa ang kanyang boses. Hindi man nagsalita si Tatay Eduardo, ngunit ang kanyang nag-aapoy na mga mata ay nagsasabi ng lahat. Buong buhay nila ay nagsipag sila at nag-ipon. Hindi nila naisip na sa katandaan ay makakatira sila sa ganitong uri ng tahanan. Iniikot ko sila sala, sulokwarto ng tatay, sunroom ng nanay, ang malaking master bedroom at ang banyo na may jacuzzi.
Sa bawat sulok ay may naririnig akong napipigilan na pagkabighani. Habang nakikita ko ang tunay na saya sa kanilang mga mukha, nararamdaman ko na lahat ng pagdurusa sa loob ng 5 taon ay sulit na. May pera na talagang makapagdudulot ng saya, at higit sa lahat, ang karangalan. Nang gabing iyon ay hindi ako umuwi. Natira ako sa bagong villa ng aking mga magulang. Niluto ni Ate Nena ang isang mesa-pumustang pagkain. Kaming 3 pamilya ay matagal na nakaraunan. Nang gabi ring iyon ay ibinuod ko sa kanila ang aking buhay sa mga nakaraang taon. Inalis ko ang mga mapait na bahagi. Sinabi ko lang kung paano ko binuo ang aking sarili sa pamamagitan ng disenyo hakbang-hakbang hanggang ngayon. Matagal na nakinig ang tatay. Sa wakas, itinaas niya ang baso. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Carla, ako ang may kasalanan. Hindi ko nag-aral ang aking anak ng tama. Nagpahirap kita. Umiling ako. Nagpulong ng isang subo ng pagkain para sa kanya. Tay, ikaw at si Nay ang nagpalaki sa akin, nagpadala sa akin sa paaralan, binigyan ako ng lakas ng loob. Iyon ang pinakamahahalagang kayamanan na ibinigay ninyo sa akin. Hindi ko kailanman naramdaman na mahina ang inyong kakayahan. Ipinagmamalaki ko ang aking mga magulang. Si Nanay ay umiiyak na sa tabi. Hawak ang aking kamay. Nanginginig ang boses. Ang aking anak na binigo ang kapalaran. Bakit wala kang sinabi sa amin? Nay, nakaraan na iyon. Ngumiti ako habang pinupunas ang kanyang luha. Mula ngayon, magandang buhay na lamang tayo. Kumain kami hanggang matagal. Pagkain, ginabayan ko ang tatay nang maglakad sa hardin. Kasama ang nanay sa sunroom nang magplano kung anong bulaklak ang itatanim bukas. Ang malamig na villa na ito ay biglang naging mainit dahil sa tawanan at pag-uusap ng pamilya. Sa kabilang banda, ang aming bahay ay parang patay na katahimikan. Makikita ko na nakalaw ang ilaw nila hanggang huli ng gabi. Naiisip ko na anong uri ng pagkabagabag at bagyo ang kanilang nararanasan sa oras na iyon. Ang aking telepono ay walang tigil mula ng gabi. Isa-isa ang tawag ni Roberto. Wala kahit isang tinanggap ko. Sa Messenger ay sunod-sunod ang mensahe niya mula sa una ay pagtatanong, patungong gulat, patungong pakiusap at paghingi ng tawad. Carla, nagkamali ako. Tunay na nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Hindi ko dapat pinigilan kang bumalik sa iyong mga magulang. Pabalikin mo na lang kami. Pag-usapan natin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang anak, naaalala na niya ang aming anak. Sa loob ng 5 taon, sa dahilang laging abala sa trabaho, kaunti lang ang kanyang pansin sa anak. Ngayon, ang anak ay naging kanyang huling baraha para mabawi ako. Gaano katawa-tawa. Tumingin ako sa mga mensaheng ito. Walang kahit anong alon sa aking damdamin. Patawad? Pagkakataon? Nahuli na. Nang sigawan niya ako sa kaarawan ng tatay ko at binigkas ang hiwalay tayo, tapos na kami. Hindi ako sumagot sa kanya. Sa halip, gumawa ako ng mas mapanghawakang aksyon. Kinunan ko ng larawan kaming 3 sa bagong hardin ng villa. Nagpost ako sa Facebook. Caption, bagong tahanan, bagong simula. Maligayang pagdating. Pinakaminamahal kong tatay at nanay. Mula ngayon, magkikita tayo araw-araw. Hindi ko siniblock ang sinuman. Alam ko na ang post na ito ay magiging isang bomba sa lahat ng aming mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga kamag-anak ng pamilya Villanueva. At totoo nga iyon. Hindi pa man nagtatagal ang post ko, lumabas na ang aking telepono. Naglikas ang mga like at komento. May nagugulat, may naiinggit, may nagbabati. Si Cindy ang unang nagkomento. 3 salita lang, ate, idol ka. Kasunod ang isang pila ng mga nakadapa na emoji. Halos makita ko ang kanyang mukha na iinggit, ngunit napipilitang sumasang-ayon. Marami ring nagkomento tungkol kay Roberto. Roberto, ang asawa mo talaga ay hindi panalo. Tahimik na gumagawa ng malaking bagay. Ay nako, Robbie, ang lucky-lucky mo. Kinuha mo ang isang golden bird. Roberto, baka noong nakaraang buhay,
Nagligtas ka ng buong kalawakan para makapag-asawa ng ganyang babae. Ang mga papuring ito na dati ay nagpapalakas ng kanyang pagmamalaki ngayon ay parang isa-isang pangaaliw na walang awa. Alam ko na mula ngayon, magbabago ang tingin ng lahat sa kanya. Hindi na siya ang matagumpay na lalaki na nag-asawa ng mahirap na babae. Sa halip, ay siya na ang lalaking kailangan ng asawa niyang si Carla para tumakbo ang buhay niya. Ang pagbabalikwas ng pagkakakilanlan na ito ay para sa isang lalaking may malaking pagmamalaki tulad ni Roberto ay mas masakit pa kaysa kahit anong pahirap. Ito pa lamang ang simula. Kinabukasan ng maaga, ginising ako ng malakas na pagpapatakbo ng doorbell. Mula sa bintana ng guest room, nakita ko sina Maricel at Cindy Villanueva, dala-dala ng malalaking regalo nakatayo sa pintuan ng villa ng aking mga magulang. Parang dalawang natalo sa laban na manok. Sa intercom, tanong ni Ate Nena, "Sino po kayo?" Agad na napuno ng ngiti ang mukha ni Maricel. Ang ngiting iyon ay mas nakaawa kaysa sa iyak. Kami ang katabi. Biyenang babae at hipag ni Carla. Pumunta kami para bisitahin ang mga magulang. Binibigkas niya ng malakas ang biyenang babae at hipag para bang gusto niyang patunayan ang kanyang karapatan. Malinaw na naabisuhan si Ate Nena ng aking instruksyon. Tahimik lang siyang nagwika, si Ate Carla ay hindi pagising. Naglalakad-lakad sa likod bahay ang tito at tita. May kailangan ba kayo? Wala. Dumaan lang para bisitahin. Sagot ni Ate Nena ng walang emosyon. Sige, hintayin lang ninyo doon. Pagkatapos ay tahimik na. Nakatayo sina Maricel at Cindy sa pintuan ng mahirap ang sitwasyon. Hindi makaalis, hindi rin makalagpas. Ang umaga ay sumisikat sa kanila. Malinaw na ipinakikita ng araw ang kanilang nagmamadali at hindi mapakaling mga mukha. Gusto ko silang hintayin. Habang mas matagal silang naghihintay, mas magiging malinis ang kanilang galit at pagkayamot. Ang matitira na lang ay pagpapakumbaba at pakiusap. Mahigit 2 oras na naghintay sila bago ko pinayagan si Ate Nena na papasukin sila. Pagpasok ni Maricel, agad na naglagay ng mapagkupkup ng ngiti sa mukha. Ay, nanay, ang ganda naman ng inyong hardin. Mas maganda kaysa amin. Nagabot ang nanay ng kaunting sagot lamang isang banayad na pagganaw ng ulo bilang pagtanggap. Si Cindy naman ay naglagay ng mga regalo sa mesa. Tito, tita, ito ay espesyal na binili ng kuya ko para sa inyo. Mga pinakamagandang brand. Tinanaw ng tatay ang mga bagay ng isang tingin. Nasubok ang kanilang pasensya. Sa huli ay lumipat si Maricel ng target, lumapit siya sa akin. Ibinaba ang boses. Carla anak, bumalik ka na sa amin. Kami ang may kasalanan kahapon. Hinihingi ko ang iyong patawad. Si Roberto ay hindi natulog buong gabi. Alalahanin niya, bumalik? Para bang nakarinig ako ng nakakatawa. Hindi ba nasa sarili ko na ang tahanan? Napatigil si Maricel. Carla, huwag maging matigas. Ang mag-asawa, walang galit na tumatagal ng magdamag. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nakakahiya? Tinapunan ko siya ng malamig na tawa. Noong hinambalan ninyo ako at pinagalitan ng aking mga magulang sa harap ng lahat ng kamag-anak noong iyon, bakit hindi kayo nahiya? Ako. Iniisip ko lang iyon ng ilang sandali. Isang sandali ay hindi mabubura ang lahat ng nangyari. Tumayo ako. Tumingin sa kanya ng nakahanda. Maricel, sinasabi ko sa inyo ang villa na ito ang tahanan ng aking mga magulang. Ito rin ang aking tahanan. Kailanman gusto ko, darating at uuwi ako. Matagal man, maikling pagbisita man. Tungkol sa inyong bahay, sagot ko ng sandali. Isa-isang salita, babalik ako o hindi depende sa aking kalooban. At huwag na rin ninyong tawagan akong nanay. Nauusukan ako. Ang bawat salita ko ay tumibag ng huling anino ng kanyang kasinungalingan. Naging maputi ang mukha ni Maricel. Parang maabot niya ang lupa. Agad na suportahan siya ni Cindy at nagulat din siya. Ate, paano mo masasabi iyon sa nanay ko? Biyenang babae ni mo iyon. Matanda iyon. Tinapunan ko siya ng tingin.
Ang matanda ba ay may karapatang ambahin ang karangalan ng iba? Cindy, noong kasama ka ng iyong nanay na nilalapastangan ako, bakit hindi mo inisip na matanda ako sa iyo? Hipag mo ako? Napahinto si Cindy. Wala na siyang masabing sagot. Nang sandaling iyon, dumating si Roberto. Halata ang pagod sa kanyang mukha. Malalim ang punglo sa paligid ng kanyang mga mata. Matagal nang hindi naahit. Wala na ang dating garbo niya. Nang makita niya ako, puno ng komplikadong emosyon ang kanyang mga mata. Carla, paos ang kanyang boses. Hindi ko siya pinansin. Lumingon sa tatay at nanay. Tay, Nay, lumabas tayo ng kaunti. Nasisira na ang hangin dito. Sinabi ko ito at hiniling na sumama ang aking mga magulang para lumabas. Carla, biglang sumagip si Roberto. Harangin kami. Anong gusto mo? Namumula ang kanyang mga mata. Humihirap ka sa aming pagtrato sa iyo para makaramdam ng kasiyahan? Nais mo bang gibgibahin ang pamilyang ito bago ka masaya? Sa panlalabag na ito ni Roberto, tumawa na lang ako sa galit. Ako ang nagwasak ng pamilya. Inalis ko ang kanyang kamay, humakbang pasulong, tumingin sa kanyang mga mata ng diretso. Roberto, tanungin mo ang iyong sarili at ang iyong konsyensya sino talaga ang unang nagwasak ng pamilyang ito. Sino ang nanggaling sa akin sa kaarawan ng aking tatay at pinagbabawal na bumalik sa aking mga magulang habang tinatakot ng hiwalay? Sino ang 5 taon na hindi napansin ang aking pagsisikap at nagpabaya habang ginagamit ako ng kanyang ina at kapatid bilang pagkakataon para manilag? Sino ang nakikinig at nagtatamasang mabuhay sa aking alagaan habang hinahamon ang aking pinagmulan at itinuturing na hindi karapat-dapat para sa kanilang marangyang pamilya, Villanueva? Bawat tanong ko ay parang martilyo na humahampas sa kanyang puso. Natitinag siya sa bawat salita. Nagiging puti ng puti ang kanyang mukha. Nagtatago na ang kanyang mga mata. Walang sagot. Hindi ko kailangan ng kanyang sagot. Hindi. Ngumiti ako ng malamig. Matatapusin ko na ito. Noong pinigilan ninyo akong bumalik sa aking mga magulang nandoon, tapos na tayo. Nang hindi ninyo makita ang 5 taong pagsisikap ko, tapos na tayo. Ngayon, tumingin ako sa kanila ng isa-isa. Sige, pag-usapan natin ng malinaw. Noong pinigilan ninyo akong bumalik sa aming mga magulang maaari. Ngayon ay inilipat ko na sila dito sa katabing bahay. Araw-araw akong bibisita. Nakasagabal ba iyon sa sinuman sa inyo? Inakala ninyong ang aking mga magulang ay mahirap at kahiya-hiya maaari. Ngayon, ang villa ng aking mga magulang ay mas malaki kaysa sa inyo, mas magandang sasakyan, mas mahal na kasambahay. Sino ngayon ang kahiya-hiya? Inakala ninyong wala akong trabaho, na depende sa inyo, kumakain lang maaari. Ngayon ay kaya ko na ang aking sarili, kaya ko ang buong pamilya ko. At ikaw, Roberto Villanueva, kung wala ang lumang kayamanan na iniwan ng inyong ama, kung wala akong alagaan ang tahanan nito, kahit ang bag ng iyong kapatid na nagkakahalaga ng 200,000 ay kailangan mo pang i-installment. Ang bawat salita ko ay tumatama ng tama, nag-aapoy pa ang lunas. Tinibag ang kanilang palabas na pagiging maningning na itinayo ng kayamanan at katayuan. Si Maricel ay halos nahulog na sa sahig. Abo ang kulay ng mukha niya. Si Cindy ay nagtatago na sa likuran ng kanyang kuya. Hindi na siya makaangat ng ulo. Si Roberto naman, titignan lang niya ako. Mga matay parang may lason. Alam ko na lubos ko nang winasak ang kanyang pagmamalaki. Ang isang lalaki na may malaking ego, lalo na tulad niya ang hindi niya matanggap, ay ang mabigo sa isang babae na minsan niya ay hinamak. Carla, tama ka na. Bumasag na si Roberto, parang hayop na pinisil sa sulok. Sumigaw sa akin, akala mo ba dahil may pera ka ay mahalaga ka na? Kahit saan ka pumunta, kahit sa palasyo ka pa tumira, lagi kang babaeng galing sa masamang kalye. Ang liit ng iyong isipan ay hindi magbabago kailanman. Nagsimula siyang magsalita ng walang iniisip. Ginagamit ang pinakamasamang salita para sa huling pagsugal. Ngunit ngayon, hindi ako nagalit. Tahimik lang akong tumingin sa kanya. Para bang pinapanood ang isang palaka na tumalon.
dahil alam ko kapag ang isang tao ay gumagamit na ng personal na atake bilang sandata, nangangahulugang ganap na siyang natalo. Roberto, tama ka na. Pinutol ko ang kanyang salita. Malamig ang boses ko parang yelo. Tuwid na sabihin, hiwalay na tayo. Ang salitang hiwalay ay sinalita ko ng hindi mapaniwalaan na kalmado, ngunit parang kulog na lumayo sa kanilang tatlo. Napatigil si Roberto. Para bang hindi narinig. Ano ang sinabi mo? Hiwalay, inulit ko. Isa-isang salita. Walang alinlangan. Sa huli, tinawag ang seguridad. Habang tinitingnan ko sina Roberto, Maricel at Cindy Villanueva na sinalubong ng tingin ng mga kapitbahay habang inilalabas ng dalawang matatangkad na guwardiya sa hardin ng aking mga magulang, wala akong naramdamang kasiyahan. Isang katahimikang walang laman lamang. Tapos na ang palabas na ito. Ang kasal ko ay nakarating na sa tunay na katapusan. Nakatayo sa likuran ko ang aking mga magulang. Ni isa ay hindi nagsalita. Ngunit ang kanilang presensya ay nagbigay sa akin ng pinakamatatag na suporta. Nang makalayo na ang lahat, lumapit ang nanay. Maingat niyang hinipo ang aking pisngi. Carla, tapos na iyon. Tumango ako. Sumilay sa kanyang mainit na yakap. At sa wakas, tumulo ang aking mga luha. Hindi ito luha ng sama ng loob. Ito ay luha ng pagpapalaya. Sa wakas, para sa aking kabataang 5 taon ang tagal, may naisulat na itong katapusan masaklap, ngunit sapat na marangal. Mula ng araw na iyon, hindi na ako bumalik sa tahanang iyon. Opisyal na hiniling ko kay Roberto ang hiwalay. Sa una, hindi siya pumayag. Ginamit ang aming anak bilang pagbabanta, ginamit ang ari-arian ng mag-asawa bilang takot. Inakala niyang tulad ng dati, para sa anak, para sa kaunting ari-arian, pipiliin ko pa ring sumuko. Mali siya. Direkta akong kumuha ng pinakamagaling na abogado sa lungsod. Nang ilatag ng aking abogado ang detalyadong kasunduan sa pagbabahagi ng ari-arian at ang ebidensya na aking matagal nang iniipon ang patunay ng emosyonal na pang-aabuso sa akin ng kanya at ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon, ganap na natulala si Roberto. Hindi niya inaasahan na matagal na akong handa para sa araw na ito. Higit pa riyan, hindi niya inaasahan na ang karamihan sa aking ari-arian ay ari-arian ko bago pa kami mag-asawa at ang kita mula sa pamumuhunan na lumaki mula doon. Ayon sa batas, napakakaunti ang mapupunta sa kanya. Ang tinatawag niyang ari-arian ng mag-asawa ang villa na ipinagmamalaki nila ay may napakalaking utang pa kapag naghiwalay sila. Kahit ang buwanang bayad ay hindi na niya kayang hawakan. Ganap siyang natulala. Nagsimula siyang matayog na tumawag sa akin, nagpadala ng mensahe na paghingi ng tawad at pagsisi. Sinasabi na hindi niya ako maaaring mawala. Sina Maricel at Cindy ay nagbago ng ugali mula sa dating kayabangan. Araw-araw ay pumupunta sa pintuan ng bahay ng aking mga magulang para harangin ako. Minsan ay nagdadala ng sopas, minsan ay nagdadala ng bird nest. Nagpapakumbaba pa kaysa sa alikabok. Hiniling nila sa akin na para sa anak, para sa dating pagmamahal, huwag silang hiwalay. Maging si Maricel ay nagpahampas pa ng maraming beses sa sarili niya habang nandoon ako, sinasabi na siya ang may kasalanan, na nabaliw siya, na kung hindi dahil sa kanya ay hindi mangyayari ito. Kung dati pa ito, malambot ang puso ko, ngunit ngayon, tinitingnan ko ang kanilang pagtatanghal at nadarama ko lamang ang katawa-tawa. Kung nalaman nila noon, hindi dapat ganito. Sa mundong ito, walang lunas para sa pagsisisi. Siniblock ko ang lahat ng kanilang mga numero. Sa lahat ng kanilang pagkaabala, wala akong pakialam. Determinado ako ang kasal ay dapat na hiwalay. Ang karapatan sa anak ay dapat na nasa akin. Siya ay maaaring makita ni Roberto anumang oras, ngunit hindi ko napapayagang ang kanya at ang kanyang pamilya ay makialam sa aking buhay. Sa huli, sa harap ng malakas na abogado at ebidensya, pumayag si Roberto. Pinirmahan niya ang kasunduan ng paghihiwalay. Nang araw na natanggap namin ang sertipikasyon ng hiwalay, ang langit ay asul. Lumabas ako sa opisina ng LCRO. Malalim akong huminga.
Pakiramdam ko ay naalis na ang posas sa aking mga kamay at paa. Malaya na ako. Mula doon, buong lakas ko ay ibinuhos sa aking trabaho at sa pagsamahan ng aking mga magulang at anak. Nagrehistro ako ng bagong design company sa aking sariling pangalan. Sa tulong ng reputasyon at koneksyon na aking naipon ng mga nakaraang taon, mabilis na naging maayos ang negosyo. Hindi na kailangan kong magtago sa dilim. Malinaw na akong nakatayo sa liwanag, tinatanggap ang papuri at palakpak ng lahat. Naging kilala ako bilang Ginang Reyes, simbolo ng kalayaan ng babae. Si Roberto naman, pagkatapos ng aming hiwalay, bumagsak ang kanyang buhay. Ipinagbili niya ang villa na may mabigat na utang. Kasama ang kanyang ina at kapatid, lumipat sila sa isang matandang apartment sa lungsod. Ayon sa balita, dahil sa sobrang pagkabalisa, marami siyang pagkakamali sa trabaho, binaba siya sa posisyon. Si Cindy naman, dahil wala ng suporta, naging paksa ng pang-aaway ng mga katrabaho sa opisina. Hindi masaya ang buhay niya. Si Maricel, mula sa nayon ng mayamang tita na pag-aaring bahay, naging ordinaryong matanda na araw-araw ay nag-aalala sa mga gastusin sa bahay. Minsan, sa isang marangyang shopping mall, aksidenteng natagpuan ko sila. Dala-dala nila ang mga bag mula sa discount store, suot ang ordinaryong damit, pagod ang mukha. Ako naman ay kasama ang aking mga kliyente, naglalabas mula sa luxury store sa tabi nila. Nagkatitigan kami. Puno ng pagsisisi at hindi pagtanggap ang mga mata ni Roberto. Sina Maricel at Cindy ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga ulo para bang ayaw nilang makita ko sila sa ganyang kahali-halinang sitwasyon. Hindi ako huminto. Hindi rin ako nagbati. Ngumiti lang ako kasama ang aking kliyente at diretso kaming dumaan sa kanila. Kami ay 2 taong galing na sa iba't ibang mundo. Ganoon na ang buhay araw-araw. Ang buhay ko at ng aking mga magulang ay pumasok sa isang uri ng katahimikan at kaligayahang hindi ko pa nararanasan. Ang pinakamasayang bahagi ng aking araw ay ang pagbabalik sa villa ng aking mga magulang pagkatapos ng trabaho. Minsan ay hindi pa ako nagpapatunog ng doorbell. Lumalakad lang ako papunta sa maliit na rehas sa pagitan ng 2 villa at sisigaw ng, "Nay, nandito na ako." At agad na makikita si nanay na susulyap mula sa kusina at tatawag pabalik sa akin. Ang pagbabalik sa aming mga magulang na dating tinuturing ng pamilya Villanueva na kahiya-hiya ngayon ay naging pinakamagaan at pinakamasayang bahagi ng aking araw-araw na pamumuhay. Tutulungan ko si nanay na magani ng pinakasariwa sa kanyang hardin ng gulay. Uupo kasama si tatay sa kanyang sulokwarto para sa isang tasa ng bagong niluto niyang tsaa. Sa gabi, magkakasama kaming manonood ng TV at mag-uusap. Tinatamasa ang pinakakaraniwang ngunit pinakamahalaga sa lahat ay ang samahang pampamilya. Ang aking anak ay lulusog na lumalaki sa isang lugar na puno ng pagmamahal. Nagugustuhan niya ang malawak na hardin ng mga lolo't lola niya. May malaking espasyo para takbuhin. May matandang lolo na palaging may kwentong ikukuwento. May malambot na lola na palaging may masarap na lutuin. Mas marami ng ngiti sa mukha niya kaysa dati. Ang katabi na villa na dating tirahan namin ay may bagong mayari na ngayon. Ang kwento ng pamilya Villanueva ay parang hangin na lumipas na. Paminsan-minsan, nakakarinig pa rin ako ng mga balita tungkol sa kanila mula sa mga lumang kaibigan. Sabi nila, si Roberto ay ilang beses na nag-date muli, ngunit sa bawat babae, pagkarinig ng kondisyon ng pamilya, pagkarinig na mayroon siyang mapanghimasok na ina at kapatid na mahirap tulungan, isa-isa silang umalis. Si Cindy ay nag-asawa sa isang ordinaryong lalaki. Pagkatapos ng kasal, araw-araw ay nag-aaway sila dahil sa gawain sa bahay at sa pera. Puno ng gulo ang buhay niya. Si Maricel, dahil sa patuloy na pag-aalala at kaguluhan ng isip, lumalala ang kanyang kalusugan, madalas sa ospital. Sa bawat pagkarinig ng balitang ito, walang anumang alon sa aking kalooban. Hindi ako banal, hindi ko sila kaawaan. Ang nararamdaman ko lamang ay ito ang natural na bunga ng bawat gawa. Kung paano mo tinatrato ang buhay, paano ka rin ito ibabalik.
Kung naghasik ka ng panlalait at kabaitan, huwag mong asahang aanihin mo ang respeto at kabutihan. Isang maliwanag na linggo, kasama ko ang aking mga magulang sa hardin habang nagtatamasa ng hapon na tsaa. Tumanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Si Cindy. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang aking bagong numero. Pagod at mapagpakumbabang puno ang kanyang boses sa tawag. Hindi niya ako tinawag na ate, tinawag niya akong Ate Carla. Sinabi niya na si Maricel ay malubhang may sakit. Nais niyang makita ako bago pa maging huli ang lahat. Sinabi rin niya na si Roberto ay nagsisi na. Alam na niya ang kanyang pagkakamali. Umaasa siya na patawarin ko sila. Tahimik akong nakinig. Nang matapos siyang umiyak at magsalita, mahinahon akong nagsimulang magsalita. Cindy, sabihin mo sa iyong nanay at sabihin mo rin sa iyong kuya ang bawat tao ay may pananagutan sa kanilang mga ginawa. Sa mundong ito, hindi lahat ng pasensya na ay maaring sagutin ng wala iyon. Ang aking patawad, ang hindi sila karapat-dapat at hindi nila kaya. Ibinaba ko ang tawag pagkatapos. Pagkatapos ay siniblock ko ang numerong iyon. Itinaas ko ang aking ulo. Tiningnan ang asul na langit. Tiningnan ang mukha ng aking mga magulang na ngumingiti ng may kabutihan. Alam ko na ginawa ko ang pinakatamang desisyon. May mga sugat na kapag natamaan na, panghabang buhay na peklat, hindi ko hahayaang ang peklat na ito ay dumumi pa sa aking maganda at maayos na buhay ngayon. Ang aking paghihiganti ay hindi ang pagbasag ng kanilang pamilya, hindi rin ang pagpapaluhod sa kanila. Ang aking pinakamabuting paghihiganti ay ang pamumuhay ng mas maayos, mas masaya at mas maligaya kaysa sa kanila. Habang nakatayo ako sa liwanag ng araw at tinatamasa ang pagmamahal at kalayaan, sila lamang ay maaaring manirahan sa anino ng kanilang sariling ginawa na magsisisi habang buhay. Sapat na iyon, talagang nakipag-usap ka na sa nanay mo? Ngayong taon, kami ang puntahan ninyo para sa Pasko. Nakatayo si Ana Cruz sa pintuan habang maingat na inaayos ang kwelyo ng damit ng kanilang anak na babae. Muli niyang tinanong ang asawa, at sa tono pa rin niya ay may kaunting pagkabahala. Ngumiti si Daniel Cruz at nilagyan ng balikat ng asawa ng bisig niya. Malambing niyang inaliw. Sinabi ko na iyon sa kanya nang higit sa isang beses. Pumayag siya agad. Huwag kang magalala, banayad na buntong hininga ni Ana. Hinawakan ang maliit na kamay ng kanilang anak na babae. May ilang bahagi ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sana totoo ngang makapunta tayo. Bea ay 5 taon na. Hindi pa siya nakakasama sa pamilya ko para sa Pasko kahit minsan. Nang wala pang liwanag ang langit, tahimik na bumangon si Ana at nagsimulang maghanda para sa mahabang araw. Una, muling inaayos ang maleta paulit-ulit na tinitingnan kung kumpleto na ang lahat ng regalo para sa kanyang mga magulang at kapatid na pamilya. Pagkatapos, kinuha niya mula sa closet ang bihirang suotan na bright red na maong jacket. Binili niya ito noong nakaraang taon nang simula ng taglamig. Elegante ang estilo at magandang tela. Matagal na niyang hinihintay na maisuot para sa espesyal na okasyon tulad ng ganitong pagbabalik sa pamilya. Bea, gising na. Ngayon ay babalik tayo sa lolo at lola. Pumasok si Ana sa kwarto ng anak at marahang tinapik ang maliit na kumot nito. Gumalaw ang maliit na ulo sa loob ng kumot. Nagmulat si Bea ng mata, agad na naging maliwanag ang mukha niya. Totoo ba? Makikita ko na ang pinsan ko? Siyempre naman. Ang iyong pinsan ay 1 buwan na ngayon. Pinakaabala ng lolo at lola mo ang pagdating mo. Habang tinutulungan ni Ana ang anak na magbihis, nagmamadali at masayang nagsasalita ito. 5 taon na. Sa loob ng 5 taon, araw-araw ay lihim na umaasa na makapunta sa kanyang mga magulang para sa Pasko. Ngunit sa bawat taon, palagi na lang may dahilan. Sa taong ito, magkakaibang sitwasyon na. Ang kapatid niya ay kakasal lang at kababata pa lang ng asawa nito ng isang anak na lalaki. Umaasang makakapunta ang buong pamilya para sa espesyal na pagdiriwang ng 1 buwang starehe ng bata. Mula sa kusina ay amoy pagkain.
Si Daniel ay abala sa pagluluto ng almusal. Nilapitan siya ni Ana mula sa likod at niyakap. Daniel, salamat sa pagpayag mong iuwi ako sa aking pamilya para sa Pasko. Lumingon si Daniel. Mainit ang ngiti niya. Hinalikan ang noo ng asawa. Iyon ang dapat ko. Maraming taon ka nang nagtitiis. Nakipag-usap na ako kay nanay. Kahit medyo hindi masaya, pumayag din siya sa huli. Alam ni Ana ang kahulugang nakatago sa likod ng salitang pumayag. Ang biyenang babae na si Lorna Cruz ay may tradisyonal na paniniwala. Para sa kanya, ang babaeng nag-asawa ay pag-aari na ng pamilya ng asawa. Ang Pasko ay para sa bahay ng lalaki. Sa loob ng 5 taon, sa bawat beses na nagpahayag ng pagnanais na bumalik sa pamilya, palagi itong tinatanggi ng biyenang babae sa iba't ibang dahilan. Natiyak mo ba talagang hindi siya magbabago ng isip sa huling sandali? Nag-aalala pa rin si Ana. Huwag ka nang mag-alala. Kahapon pa pumunta ako para kumain sa kanila at doon ko inulit ang usapin. Kahit nagrereklamo ng kaunti, tumango na rin siya sa wakas. Determinado ang tono ni Daniel. Mas maraming katiyakan ang mga mata nito. Pagkatapos ng almusal, kinuha ng 3 miyembro ng pamilya ang kanilang mga maleta at nagpunta sa biyahe pauwi. Umakyat si Ana sa harapan ng kotse, tumingin sa mga nagbabagong tanawin sa labas ng bintana. Bukas ng kaunti ang kanyang damdamin para bang natanggal ang mabigat na bato mula sa puso niya. Tay, ang lolo ba ng pamilya ay may aso? Nagtatanong si Bea mula sa likurang upuan. Bilugan ang malaking mga mata niya. Meron. Ang lolo mo ay may isang maliit na corgi na pinalaki kamakailan. Super cute. Parang maliit na bola ng balahibo kapag tumatakbo. Si Daniel ay may hawak na manibela habang masayang sumasagot. Ay ang ganda, gusto ko ng aso. Masayang nagtapalma si Bea, kumikislap ang mga mata. Lumingon si Ana, tumingin sa masayang mukha ng anak. Mainit ang naramdaman sa puso niya. Para sa kanya, ang Paskong ito ay espesyal na espesyal. Hindi lamang isang pagbabalik, parang isang pangarap na natutupad na. Ang pagbabalik sa pamilya nitong Pasko ay para kay Ana ay may kakaibang kahulugan. Higit sa pagdiriwang, nais niyang maramdaman ng anak na si Bea ang walang kondisyong pagmamahal at init ng kanyang mga lolo't lola sa pamilya ng nanay nito. Sa loob ng mga taon sa pamilya ng asawa, kahit mahal din ng biyenang babae si Bea, palagi itong may pakiramdam ng limitasyon at kontrol. Lagi itong nagbibigay sa kanya ng hindi mapakali. Dahan-dahang nagpatuloy ang kotse sa highway. Binuksan ni Ana ang radio ng sasakyan. Malambot na musika ang tumatagos sa loob ng kotse. Tumingin siya sa labas ng bintana, nagsisinag ang araw sa malamig na lupa ng taglamig. Kahit wala ng berde ang mga sanga ng puno sa dalawang gilid ng daan, sa liwanag ng araw ay may nakatagong buhay at lakas na makikita. Paminsan-minsan ay makikita ang ilang sasakyan na pauwi. Nakatali ang mga bag at gamit sa bubong malinaw na mga taong nagmamadaling umuwi. Hanggang kailan kayong titira sa pamilya mo? Nagtanong si Daniel para putulin ang katahimikan. Banayad na sumagot si Ana. Balak ko, hanggang 5. Saka lang maayos ang selebrasyon ng 1 buwan ng pamangkin. Sige, ito ako ay babalik sa opisina. Pagkatapos ay susunduin ko kayo ng gabi ng 5. Tumango si Ana. Maaari rin kaming mag-isa na pumunta sa iyo. Hindi mo kailangang magsupas ng biyahe para sa amin. Habang nagsasalita sila, biglang tumunog ang telepono ni Daniel. Tumingin siya sa screen. Tawag ng kanyang ina. Biglang napatigil ang puso ni Ana. Kahit hindi nagsalita, sinabi ng kanyang kutob, hindi magiging madali ang tawag na ito. Sinikap niyang magmukhang natural. Nagpanggap na hindi napansin ang tawag. Hello, Mama. Tinanggap ni Daniel ang tawag. Bukas ang speakerphone, ngunit malakas ang musika sa loob ng kotse. Malabo ang marinig ni Ana. Nakuha lamang niya ilang salita. Tita Ellen. Ospital. Malubha. Naging seryoso ang mukha ni Daniel. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Kailan pa ito nalaman? Ganyan kagrabe? Sige, alam ko na. Magsasaayos ako. Nasaan ka? Pagkatapos ng tawag,
May mabigat na kapaligiran sa loob ng kotse para bang lumayo ang musika. May nangyari? Nagtanong si Ana. Maayos ang tono niya, ngunit matagal na nagbabago ang kanyang damdamin. Ang tita Ellen ni Mama ay naospital. Sabi ni Mama, ang kanyang kondisyon ay malubha. Bumalik si Daniel sa Ana. May mabigat sa kanyang ekspresyon. Ano ang nangyari sa kanya? Sinikap ni Ana na panatilihing kalmado ang kanyang tono. Sabi ni Mama, ay natuklasan noong gabing iyon sa emergency. Ngayong umaga lang ay nagawa ang karagdagang eksaminasyon. Sinabi ng doktor na malubha. Sagot ni Daniel. Kumubot ang noo ni Ana. Nagpursige ang kanyang isipan. Kailan niya nalaman ng ospital ang tita Ellen? Sabi ni Mama ay kahapon lang ng gabi. Kahapon ng gabi mo siya binisita para kumain. At doon mo inulit ang usapin. Maingat na nagsalita si Ana. Bakit wala siyang sinabi? Tahimik si Daniel ng ilang segundo para bang nag-iisip ng magandang sagot. Malamang ay hindi pa niya alam noon. Baka pagkatapos kumain ay pumunta sa ospital. Hindi na nagtanong pa si Ana. Ibinaling ang tingin niya sa labas ng bintana, puno ng alinlangan ng kanyang isipan. Napakalakas ng kutob na ito. Napakaginhawa ng pagiging aksidente. Sa bawat beses na gustong bumalik sa pamilya, palagi may darating na pangangailangan na kailangang dumulog sa bahay ng biyenang babae. Ngayong taon, muling nangyayari ang parehong sitwasyon. Ana, alam kong may pagdududa ka. Tila naramdaman ni Daniel ang iniisip ng asawa, ngunit hindi posible na ginagawa ni Mama ang kalusugan ng tita Ellen. Hindi ko sinabi na nagmamagkasakit siya, tahimik na sagot ni Ana. Sinabi ko lang na, alam ko. Malalim na, buntong hininga ni Daniel. Ngunit ang kondisyon ng tita Ellen ay talagang malubha. Kung mangyayari ang pinakamasama, hindi niya natapos ang pangungusap, ngunit sapat na ang hindi nasabi para maunawaan. Nanatiling tahimik ang kotse. Kahit si Bea ay naramdaman ang kakaibang kapaligiran, dahan-dahang umalis ang ngiti niya, tahimik na umupo. Pagkalipas ng matagal, nagsalita si Ana. Bukas pa rin ang tono niya. Bakit hindi muna tayo pumunta sa bahay nila ni Mama? Pagkatapos, doon na tayo pupunta sa aking pamilya. Maaari iyon. Siguradong hindi magtatagal. Pagkatapos ay diretsyo na tayo sa iyong pamilya. Pag-asang sagot ni Daniel. Daniel. Biglang tinanaw ni Ana ang asawa. Sa kanyang tono ay may tiyak na ayaw mapalampas. Narinig mo ang sinabi ko, hindi ba? 3 taon na ang nakalipas. Ang kapistahan ng magulang ko ay hindi tayo nakapunta dahil nag-flu ang iyong ama. Bago noon, siesta ng pinsan mo ang rason. Bago pa noon ang birthday party ng lola mo. Sa bawat taon, may malaking dahilan para hindi kami makauwi. Iba ito. Nag-aasikaso si Daniel para ipaliwanag ang kanyang desisyon. Paano ko malalaman na totoo ang pagkakaiba? Palagi mong sinasabi na iba ito sa bawat taon. Ang boses ni Ana ay tumaas ng kaunti. Naiintindihan ko ang iyong pakiramdam, ngunit ang sakit ng tita Ellen ay hindi posible na ginawa. Hindi ko sinasabi na gawa-gawa ang kanyang sakit. Nagmamadaling itanggi ni Ana. Tinatanong ko lang, bakit sa tuwing handa na kaming umalis, palagi may lumalabas? Unti-unting lumala ang hindi pagkakaunawaan. Ang boses ng mag-asawa ay nagiging mataas na. Sa likurang upuan, si Bea ay namumutla ang mukha. Lumapit ang luha sa kanyang mga mata. Malinaw na natakot ang bata sa biglaang pagbabago ng kapaligiran. Mama, Papa, huwag na kayong magaway. Bulong ni Bea. Puno ng takot ang boses. Waring hindi napansin ng mag-asawa ang damdamin ng anak. Nagpatuloy sila sa pag-aaway. Babala kita kung ganito pa rin kayo. Napunot na si Daniel. Malakas niyang hinampas ang manibela. Hihiwalayan na kita. Pagkatapos ng mga salitang iyon, parang namatay ang lahat ng tunog sa loob ng kotse. Una ay lumitaw ang gulat sa mga mata ni Ana. Pagkatapos, ang galit ay naging malalim na kalungkutan at kabiguan. Sige, kung iyon ang gusto mo, ihiwalay na natin ang isa't isa. Pagod na ako sa lahat ng ito para sa pamilya Villanueva.
Bago pa makasagot si Daniel, binuksan ni Ana ang pintuan ng kotse at lumabas. Saan ka pupunta? Agad na sinusubukan ni Daniel na harangin siya. Bitawan mo ako. Inalis ni Ana ang kanyang kamay. Puno ng galit ang boses niya. Dadalhin ko si Bea sa aking pamilya. Ikaw, pumunta ka sa iyong tita Ellen at sa iyong mama. Habang nagsasalita, kinuha ang anak sa kotse. Agad na lumapit si Bea sa kanya at mahigpit na niyakap ang leeg ng nanay. Sumunod si Daniel sa kanila. Huwag ka maging ganiyan. Pag-usapan nating mabuti ito. Wala nang mapag-usapan. Malamig ang boses ni Ana. Pumunta na kayo sa ospital mo. Hindi kami kailangan. Habang nagsasalita, inangat niya si Bea at mabilis na lumakad patungo sa convenience store sa tabi ng kalsada. Nakatayo si Daniel sa kalsada. Nakababa ang mga kamay niya sa magkabilang gilid. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumingin siya sa matatag na likod ni Ana. Puno ng galit, pagsisisi, at walang katapusang sakit ang kanyang puso. Sa wakas, bumalik siya sa kotse, sinindihan ang makina, dahan-dahan umalis ang sasakyan. Nakatayo si Ana sa harap ng convenience store. Hawak si Bea. Tahimik na humahalong sa pisngi niya ang mga luha. Alam niya sa sandaling ito, ang kanilang kasal ay parang nakarating na sa dulo. Nakatayo si Ana sa harap ng convenience store habang inilalabas ang telepono. Tinawagan ang kapatid. Mabilis na nasagot ang tawag. Ate, nasaan na kayo? Naghihintay na ang mama at papa. Puno ng inaasahang saya ang boses ng kapatid. Sinikap ni Ana na pigilan ang pagiyak. Alex, may nangyari. Ako at si Bea ay nasa convenience store malapit sa labasan ng highway. Masundong mo ba kami? Ano? Anong nangyari? Nasaan si Kuya Daniel? Agad na nag-aalala si Alex. Komplikado. Sunduin mo muna kami. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tumingin si Ana sa paligid. Malinaw niyang sinabi sa kapatid ang kanyang lokasyon. Pagkabitaw ng tawag, dinalhin ni Ana si Bea sa loob ng convenience store. Bumili ng tubig at maliit na merienda. Tahimik na si Bea, mahigpit na hawak ang sode ng nanay. May pag-aalala sa mga mata nito. Bea, okay lang tayo. Malapit na tayong pumunta sa lolo at lola. Lumuhod si Ana para pantayin ang mukha ng anak. Marahang pinunas ang luha ng bata. Hindi ba sasama si Papa? Hindi agad nakapagsagot si Ana. Hindi niya nais na sabihin ang masama tungkol sa ama sa harap ng anak. Mayroon munang kailangan ayusin si Papa. Pupunta muna tayo. Susunod si Papa mamaya. Tinanggap ni Bea ang paliwanag, tumango, ngunit may nakatagong kalituhan at pag-aalala pa rin sa mga mata nito. Mga isang oras ang lumipas. Ang kotse ni Alex ay huminto sa harap ng convenience store. Nang makita ng kapatid ang peklat sa pisngi ni Ana, agad na napuno ng galit. Ate, ito ba ay gawa ni Kuya Daniel? Tahimik na tumango si Ana. Muli niyang umagos ang mga luha. Ito bang tanga? Susuntukin ko siya. Pigsak na ng kamao si Alex. Alex, huwag na. Dalhin mo na lang kami sa bahay. Pagod ang boses ni Ana. Hindi siya nais pang makipag-aaway. Nais lang niyang makahinga sandali at mapahinga. Sa pabalik, dahan-dahang ikinuwento ni Ana sa kapatid ang nangyari. Tahimik si Alex habang nakikinig. Minsan ay tumingin sa nakaupo sa harapan na hipag. Puno ng galit at pagmamahal ang mga mata. Pagdating sa bahay, bumaba na si Ana mula sa kotse nang nakita ng mga magulang ang sugat sa pisngi ng anak. Halos hindi makausap ng mga ito. Ano ito? Sino ang gumawa nito? Agad na lumabas si Nanay Sita para yakapin ang anak. Mama, hayaan muna. Pahintulutan munang makapagpahinga si ate. Agad na nagpigil si Alex. Nakita rin niya ang matinding reaksyon ng ama. Alam niya na hindi iyon tamang oras para makipagtalo. Dinala ni Nanay Sita si Bea sa kusina. Si Ana ay nagkaroon ng pagkakataon na umupo sa sofa, nagpapahinga ang katawan at kaluluwa niya. Sa wakas, mula sa kanyang pamilya ay naroon siya sa gitna nila kahit na may sakit. Mama, gusto kong makisama sa inyo ng ilang araw, nanginginig ang boses ni Ana.
Muli niyang umagos ang luha. Kung ilang araw ba? Huwag ka nang umalis. Dito ka na. Galit na galit si Papa Rene. Mahigpit ang kanyang mukha. Papa, hindi muna tayo mag-aaway ngayon. Pahintulutan nating magpahinga si ate. Mabilis na pinigilang si Alex para huwag pa lumala ang sitwasyon. Si Bea ay dinala ni Lola sa kusina. Si Ana ay nagkaroon ng pagkakataon na umupo at makapag-relax. Sa wakas, nakapasok siya sa kanyang sariling pamilya. Kahit na may sakit ng katawan at kalooban, naramdaman niya ang init ng pamilya. Inupo siya ng mga magulang at kapatid sa paligid niya. Inilabas ang lahat ng kanyang pinigil ng maraming taon, lalo na ang mga oras ng pagtitiis at kalungkutan. Matagal ko na alam na hindi magandang lugar ang pamilya Villanueva para kay ate, sabi ni Alex. Puno ng pag-aalala at galit ang kanyang tingin. Magpasya ka na ba talagang maghiwalay? Malalim na buntong hininga ni Ana. Puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Hindi ko alam. Biglaan na nangyari ang lahat. Ngunit talaga namang nasaktan niya ako at hindi ko matatanggap iyon. Kahit anong desisyon mo, nandito kami para sa iyo. Mahigpit na hawak ng papa ang kamay ng anak, determinado ang kanyang boses. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ana. Si Daniel, nagalinlangan si Ana ng kaunti. Sa wakas ay tinanggap ang tawag. Ana, nasaan ka? Puno ng pagmamadali at pagsisisi ang boses ni Daniel. Sa bahay ng aking pamilya, malamig na sagot ni Ana. Pasensya na, hindi ko dapat sinaktan ka. Sobra akong nagsisisi. Ikaw at si Bea ay okay ba? Kami ay maayos. Hindi mo kailangang magalala. Ana, paumanhin. Nagkamali talaga ako. Pupunta na ako para sunduin kayo. Sabay tayong magdiriwang ng Pasko sa iyong pamilya. Hindi na kailangan. Manatili ka sa iyong tita Ellen at mama. Dito muna kami. Ana, mahal kita. Naiintindihan kong galit ka sa akin, ngunit para sa kapakanan ni Bea, maaari ba tayong pag-usapan ito ng maayos? Tumingin si Ana sa kusina, si Bea ay nakikipagpagluto ng suman kasama ang lola nito. Nagtatawa siya, malaya ang mukha nito. Puno ng magkahalong damdamin ang puso ni Ana. Daniel, ang problema natin ay hindi lamang sa ngayon. Matagal na itong naipon. Sa bawat beses na kailangan kong pumili sa pagitan ng aking pamilya at ng pamilya mo, palagi mong pinipili ang pamilya mo. Wala akong pakiramdam na bahagi ng ating sariling pamilya. Alam ko, nagkamali talaga ako. Puno ng iyak ang boses ni Daniel. Palagi kang gusto sa tabi ng mama. Palagi akong pumapayag sa mama nang walang iniisip na, para sa atin, ngayon ay nakikita ko na. Handa na ako ngayon na baguhin ang lahat. Daniel, ang salita mo ay ilang beses na akong nabigo noon. Ngayon ay iba. Nakipag-usap na ako ng malinaw sa mama. Sinabi ko sa kanya, kung patuloy siyang makikialam sa aming pamilya, mawawala na ako sa kaniya. Nakarinig na siya. Nagulat ang lahat sa narinig. Kahit si Nanay Sita na si Papa Rene, talagang sinabi mo iyon sa iyong mama? Hindi mapaniwalaan ang tono ni Ana. Oo, naunawaan ko na kung hindi ko ito gagawin, mawawala ka. Hindi ko maaaring payagan na mangyari iyon. Lumingon si Ana sa asawa, sinisikap na hanapin ang katotohanan sa boses ng asawa. Ang lahat ng narinig niya ay tapat at seryoso. Daniel, ang problema ay hindi lamang ngayon. Maraming taon na itong naipon. Maraming beses kang nangako ng pagbabago. Ngunit sa bawat oras na kailangan kitang pagkatiwalaan, nabigo mo ako. Ito ay hindi katulad noon. Determinado ang boses ni Daniel. Handa na akong baguhin ang lahat, basta lang bigyan mo ako ng pagkakataon. Lumingon si Ana sa kanyang pamilya. Tahimik sila kahit nag-aalala, hindi nila ipinipilit ang kanilang opinyon. Daniel, ang isang problemang ito ay hindi maaayos ng isang gabi. Kailangan nating sama-samang harapin ito ng seryoso. Oo, kahit anong kondisyon, papayag ako. Pagkatapos ng Pasko, gusto kong sumama ka sa akin para sa marriage counseling. Kailangan nating tulong ng propesyonal para ayusin ang mga isyung ito. Sige, kahit anong kondisyon, papayag ako. Basta lang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang sandali ang katahimikan. Sa wakas,
Nagsalita si Ana. Sige, ngunit ito ang huling pagkakataon. Kung muli mong sasaktan ang aking tiwala, tapos na talaga tayo. Hindi kita muling bibiguin. Salamat, Ana. Napakagaan ng boses ni Daniel. Isa pa, seryoso ang tono ni Ana. Pagkatapos ng Pasko, sasama ka sa akin para sa counseling. Kailangan nating ayusin ang mga pundasyon ng ating pamilya. Papayag ako sa lahat basta lang bigyan mo ako ng pagkakataon. Dahan-dahang lumamig ang kapaligiran. Ang pamilya ni Ana ay natanggap na ang kanyang desisyon. Kahit hindi pa ganap na masaya sa sagot, hindi sila nagmarunong pa. Narinig ni Bea ang boses ng ama. Masayang tumakbo pababa ng hagdan. Papa, nandito ka na. Inangat siya ni Daniel. Hinalikan ang maliit na pisngi. Oo, Bea. Nandirito na si Papa para samahan kayo at magpasko sa lola at lolo ninyo. Hindi na kayo mag-aaway? Hindi na. Humingi na ng tawad si Papa sa mama. Mula ngayon, mas masaya na tayo bilang pamilya. Dahan-dahang lumakad si Daniel patungo kay Ana. May kahihiyan at pagsisisi sa kanyang mga mata. Ana, pasensya na talaga. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Lumayo si Ana ng kaunti. Seryoso ang ekspresyon. Daniel, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, ngunit alalahanin mo ito ang huling beses at hindi ko malilimutan ang nangyari ngayon. Tumango ng paulit-ulit si Daniel. Alam ko, magbabago talaga ako. Ipapakita ko sa iyo. Niyakap si Ana ni Nanay Sita mula sa likod. Anak, kahit anong mangyari, nandito kami. Ang iyong kapakanan ang pinakamahalaga. Luminga si Ana sa magulang at kapatid puno ng pagmamalasakit sa kanilang mga mukha. Kahit hindi nila lubos na sinang-ayunan ang desisyon niya, respeto nila ito. Natitiyak niyang kahit ano ang mangyari sa susunod na mga araw, hindi siya mag-iisa. Nang sumunod na araw ng umaga, nagising si Bea ng maaga masaya at puno ng sigla. Papa, nandito ka pala. Sabi ni Lola, makakain tayo ng kakanin at keso pangalmusal. Tumingin si Daniel sa asawa nang may gulat at nagpapasalamat. Salamat, Ana. Alam ko na hindi mo ako nararapat pagkatiwalaan muli, ngunit tutuparin ko ang aking pangako. Tahimik na sagot ni Ana. Ipakita mo sa gawa, hindi sa salita. Sa hapagkainan, nagkasama ang lahat ng miyembro ng pamilya. Naglabas si Nanay Sita ng maraming putahe. Masayang kumakain si Papa Rene kasama ang lahat. Sa gitna ng hapagkainan, nakatayo si Bea. Papa, humingi ka na ng tawad sa mama. Ayaw ko na kayong magaway. Natawa ang lahat. Oo, Bea. Humingi na ng tawad si Papa. Maayos na kami. Ngumiti si Daniel. Hawak niya ang kamay ni Ana sa ibaba ng mesa at hindi ito lumayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang kaunting pag-asa. Hindi pa lahat ay ayos. Mayroon pang maraming bagay na kailangang ayusin, ngunit sa pagkakataong ito, may liwanag sa dulo ng daan. Basta handa silang magtrabaho para sa kanilang pamilya, maaaring mangyari ang pagbabago. Sa labas ng bintana, mainit ang liwanag ng araw. Sa loob ng bahay, mainit ang samahan ng pamilya. Ang Paskong ito ay hindi perpekto, ngunit ito ang pinakatunay na Pasko na naranasan ni Ana sa loob ng maraming taon. Salamat sa inyong pakikinig. Iyan na ang 2 kwento para ngayon. Hanggang sa muli.